Ang nakaraan. Dahil sa bagong ability ni Claude na mangbudol, marami itong na-recruit na mga tagapamahala mula sa Siren papunta ng Fenris, na may tig-20 taon at 30 taong kontrata. Kasabay noon ay nagbigay na naman ng bagong proyekto itong si Ghislaine kay Galberic para sa paghahanda na naman nito sa susunod na digmaan. Pagpapatuloy. Habang abala ang mga duwende sa kanilang pananaliksik, si Ghislaine naman ay muling binalika ng kanyang mga plano. Maingat niyang sinuri ang kalagayan ng kanyang teritoryo, na tila isang general na nag-e-strategize bago sumabak sa gyera. Dahil sa napakaraming gawaan ng bakal na naipatayo, umaagos ang produksyon ng bakal na parang ilog na walang katapusan. Ngunit, sadyang pinipigilan niya ang paggawa ng maramihang armas at kagamitan. Ito ay dahil sa kanyang balak na gamitin ang isang bagong alloy na inaasahang matatapos na. Ang alloy na ito ay halos kasing tibay ng bakal ngunit kalahati lang ang bigat. Kapag nagtagumpay ito, magdudulot ito ng malaking pagbabago, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga blueprints. Kung mapapalitan ang lahat ng bagay na gawa sa bakal ng bagong alloy na ito, mula sa sandatahang lakas hanggang sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, siguradong magbabago ang lahat. Sagana tayo sa iron ore. Kapag nagsimula na ang mass production, hindi mahirap armasan ang lahat ng residente ng teritoryo sa loob ng 1 taon, patuloy niyang isip. Subalit, may malaking problema pa ring kinakaharap. Ang iba pang resources ay kulang pa rin. Hindi sapat na basta na lang magtayo ng maraming pandayan at pagawaan. Mabilis na lumaki ang teritoryo at gayon din ang populasyon. Ang pag-angat ng lahat sa standard na nais niya ay puno ng pagsubok. Kahit pa nakakuha na kami ng mga bagong lupain, magugulo pa rin ang mga ito. Ang mga ari-arian ni Cab Aldi ay kailangan pa ring ayusin at lagyan ng mga pasilidad tulad ng sakahan at tirahan para sa mga mamamayan. Maliban sa mga pasilidad, ang supply ng ibang resources ay isa ring malaking issue. Hindi sapat na may pagkain at bakal lang. Panahon na para alisin ang blockade at mag-focus sa kalakalan. Kailangan kong tingnan ang ibang mga kaharian, hindi lang ang domestic exchange, pagdedesisyon ni Ghislaine. Sa huli, ang mga resources na kulang sa kanila ay kailangan makuha sa pamamagitan ng kalakalan. Umaasa si Ghislaine na sa ganitong paraan ay mapapatatag niya ang balanse ng ekonomiya ng kanyang teritoryo, na lumaki ng hindi natural. Habang pinag-aaralan niya ng detalyado ang mga plano at abala sa pagpapaunlad ng teritoryo, biglang dumating si Claude, hingal na hingal. Pagkakita pa lang ni Ghislaine kay Claude, napasimangot na siya at umatras. Ano na naman ang problema ngayon? Tanong niya na tila may premonition na may masamang mangyayari. Wala pa nga akong sinasabi, sagot ni Claude. Tuwing nagpapakita ka, may masamang nangyayari. Para kang magnet ng malas, puna ni Ghislaine. Tiningnan siya ni Claude na tila hindi makapaniwala. Hindi sa may masamang nangyayari dahil nagpakita ako. Nagpapakita ako dahil may masamang nangyari. At madalas, ang mga problema ay galing sa mga ambisyoso mong plano, paliwanag ni Claude. Sige na nga. So, ano na? Ano ang isyu ngayon? Naiinip na tanong ni Ghislaine. Hindi ito problema, dumating na sa wakas ang mga elf slave na hinihintay natin, sagot ni Claude. Oh, dumating na sila. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ghislaine, at agad siyang tumayo. Sa totoo lang, dahil sa sobrang abala sa pagpapaunlad ng kanyang teritoryo, tuluyan na niyang nakalimutan ang mga ito. Agad siyang nagmamadaling pumunta para salubungin ang slave trader. Ang trader, pagkakita kay Ghislaine, ay nag-iba ang pakikitungo. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib at yumukod ng malalim. Oh! Ang mahal na anak ng Northern Margrave, si Walter Ferdium, ang nararapat na tagapagmana ng maluwalhating pamilya ng Ferdium, ang pinuno at tagapagtanggol ng Fenris, ang walang talo na mananakop, ang tagapagpatupad ng kalooban ng Diyosa, isang kamahalan ng marangal na kabutihan at matalinong paghatol, iginagalang ng lahat para sa kanyang pambihirang pamumuno, Baron Fenris, ang nag-iisa sa Hilaga, isang karangalan ang makita kayo. Sabi ng slave trader sa ating bida sa napakahabang titulo na pagbati nito kay Ghislaine, samantalang dati na minamate niya ito. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Hindi tulad ng dati, ang pagbati ay labis na pormal, puno ng panunuyo. Halata sa bawat galaw at salita na ang lalaki ay nanunuyo sa buong pagkatao niya.
Si Ghislaine, na tahimik na nakatingin sa slave merchant na may matalim na tingin, ay nagsalita. Nahihirapan ka ba nitong mga nakaraang araw? Opo, kumikita ka naman ng malaki, kaya ano ang problema? Pwede po ba na makatanggap ako ng bayad sa pagkain sa halip na gintong barya? Bahagyang ngumiti si Ghislaine. Alam na niya kung ano ang nangyayari. Ang slave merchant na nasa harap niya ay walang iba kundi ang kinatawan ng mga slave trader na ipinakilala ng Marquess ng Brantford. Hindi kalabisan na sabihin na kontrolado nila ang pinakamalaking slave trade network sa kaharian. Kaya naman, marami silang sinusuportahang pamilya at walang katapusang dami ng alipin na kailangang pakainin. Sa hirap ng panahon, hindi malakas ang negosyo, at ang pagpapakain sa lahat ng ito ay isang bangungot. Hindi pinalampas ni Ghislaine ang pagkakataon na ito. Kilala siyang tao na marunong magtipid ng walang awa kung kinakailangan. Sige, ibibigay ko ang bayad sa anyo ng pagkain. Pero sa kalahati lang ng napagkasundo ang presyo. Gulat na tanong ng trader. Sinasabi ko na kalahati lang ng napagkasundo ang bayad ang ibibigay ko. Kung ayaw mo, kunin mo ang buong bayad sa ginto. Babawasan ko sana sa 30%, pero naisip ko na baka mamatay sa gutom ang lahat ng alipin mo, kaya nagiging mapagbigay ako. Kita mo na kung gaano ako kamalambot na puso. Inis ng kausap ng ating bida, ang slave merchant ay tila iiyak na sa pagkadismaya. Ang mga elf slave ay may astronomical prices. Ang grupo na dinala niya sa oras na ito ay mahigit 200. Ang pagbenta sa kanila sa kalahating presyo ay malaking pagkalugi. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa panahong ito, ang pagkain ay kasing hirap makamit ng bituin sa langit. Sige po, tatanggapin ko ang inyong kondisyon. Ang slave merchant ay pumayag, nilunok ang kanyang mga luha. Kahit na kalahati lang ang bayad, sapat na ito para makaligtas sila sa buong taon. Tinapik ni Ghislaine ang balikat ng merchant at nagsalita sa isang mapagbigay na tono. Gumawa ka ng matalinong desisyon. Hindi ba sinabi ko na makakarinig ka ng nakakagulat na balita mula sa akin? Opo, noong una kong narinig ang balita tungkol sa digmaan, naisip ko na tapos na ang lahat. Pero narinig ko na nanalo kayo, at totoo, nagulat ako. Hindi naman mukhang maayos ang mga knight bago ako umalis, sabi nito kaso hindi na niya tinuloy pa ang kanyang sasabihin. Kaya dapat makinig ka sa sasabihin ko mula ngayon. So, nasaan ang mga elves? Naghihintay sila sa pansamantalang barak sa labas ng kastilyo. Natapos ko na rin po ang pag-handover sa tagapamahala ng teritoryo. Inabot ni Claude kay Ghislaine ang isang dokumento. Ito ay isang ledger na nagdedetalye sa mga presyo at personal na impormasyon ng mga elves. Mabilis na sinuri ni Ghislaine ang dokumento bago tumango. Sige, Claude, mauna ka na at gabayan ng mga elves sa kanilang tirahan. Siguraduhin mong alagaan ang kanilang mga agarang pangangailangan. Tatapusin ko lang ang transaksyon at susunod ako. Mamaya, masusunod po, ang slave merchant at ang kanyang mga manggagawa, na humahatak ng maraming kariton, ay lumipat patungo sa storage ng pagkain. Kahit sa kalahati ng kanilang halaga, ang presyo ng mga elves ay napakataas na, kaya ang dami ng pagkain na ibinibigay ay napakalaki na rin dahil sa taas ng presyo nito sa merkado. Maingat na sinuri ni Ghislaine ang dami ng pagkain. Karaniwan, hinahayaan niya na lang ang maliliit na pagkakaiba, ngunit ang deal na ito ay may malaking bayad, kaya kailangan niyang siguraduhin na ang lahat ay nasa ayos. Sa pagtingin sa kanya, nagsimulang pagpawisan ang merchant. Anong klaseng kamahalan ang personal na nagpapatunay ng bawat detalye? Talagang ayaw niyang maloko para gawin ito. Ang merchant, na nag-iisip na mag-iwan ng kaunting pagkain, ay agad na sumuko sa ideya. Sa matalim na mata ni Ghislaine na nakatuon sa proseso, walang pagkakataon na maisakatuparan niya ito. Sa pagkakita sa pagiging masinop ni Ghislaine, biglang nag-alala ang merchant tungkol sa ibang bagay. Mahal na kamahalan, nakabili na po ba kayo ng elf slaves dati? Nilingon siya ni Ghislaine at sumagot, hindi, ito ang unang beses ko na bumili sa kanila. Kaya, hindi pa po kayo nakapag-spend ng oras sa kanila o nakasama man lang sila, tama po. Well, nakatagpo ko sila ng sandali dati. Sa nakaraan niyang buhay, matagal nang kilala ni Ghislaine ang mga elves. Pero ang mga iyon ay pambihirang kasama na nakipaglaban sa tabi niya laban sa mga kalamidad, hindi mga alipin.
Tungkol sa elf slaves, ang mga nakita niya lang ay mga mananayaw na ipinapakita sa kanya noong siya ay tinuturing na hari ng mga mercenaries. Kahit noon, wala siyang interes kaya wala siyang tunay na interaksyon sa kanila. Ang kanyang buhay ay masyadong nakakapagod at mahirap para alagaan ang mga ganitong bagay. Sa pagkakita sa sagot ni Ghislaine, maingat na nagsalita ang slave merchant, sinusukat ang kanyang reaksyon. Well, dahil tapos na ang bayad, aalis na po kami ngayon. Bakit? Siguro pagod ka. Bakit hindi ka magpahinga muna ng isang araw bago bumalik? Hindi, masyado akong abala. Makakabalik ako ng mas maaga sa susunod na pagkakataon. Ang mga karagdagang alipin na hiniling ni Ghislaine ay karamihan sa mga manggagawa o general laborers para palakasin ang populasyon. Kung ikukumpara sa mga non-human slaves, mas madali silang i-transport at makuha. Napansin ni Ghislaine ang biglaang pagmamadali ng merchant na umalis, at tumanggo ng medyo nagtataka. Well, kung ganyan ka kaabala, siguro hindi kita mapipigilan. Huwag kang lumayo masyado. At saka, alam niyo ba na ang mga elves, tulad ng mga dwarves, ay maaaring mahirap kontrolin, tama? Nagpatuloy siya, sila ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa mga tao, kaya marami sa kanila ay mas matanda. At dahil sila ay napakamahal, sanay na silang tretuhin ng maayos. Ang mga elves ay malamang na may sariling pride. Tretuhin mo lang sila ng maayos, at magiging maayos sila. Ang mga dwarves ay nagbukas ng kanilang mga puso sa amin at namumuhay ng comfortable sa aming teritoryo ngayon. Ito ay ang uri ng komento na magpapahimatay sa mga dwarves kung maririnig nila ito, ngunit sinabi ito ni Ghislaine na tila ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sa pagkarinig nito, ang ekspresyon ng slave merchant ay gumaan na may kaluwagan. Opo, iyan lang po ang kailangan kong ipaliwanag. Aalis na po talaga ako ngayon. Dali, bilis, umalis na tayo. Nagmamadaling nawala ang slave trader, hinihikayat ang mga manggagawa na hilahin ang mga kariton ng pagkain. Si Ghislaine, na tahimik na nanonood sa kanya, ay hinimas ang kanyang baba, pinipikit ang kanyang mga mata. Ang lalaking iyon, may kainahinala siyang kilos. Nagdala ba siya ng mga may sakit na elves o ano? Walang nabanggit na, ganito sa listahan. Gayunpaman, may kakaiba siyang naramdaman. Habang papaliko na si Ghislaine, dumating si Claude, hingal na hingal. Nasaan na ang demonyong slave trader na iyon? Umalis na ba siya? Umalis na siya. Kumunat ang noo ni Claude, huminga ng malalim, at pagkatapos ay tumingin kay Ghislaine. May problema tayo. Ano na naman ang problema ngayon? Kailangan mo itong makita para sa iyong sarili. Ang seryosong tono ni Claude ay nag-iwan kay Ghislaine at sa iba na nagtataka habang sinusundan siya. Nang makarating sila sa bukas na espasyo sa harap ng mga tirahan, lahat ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ito ba dapat ay isang elf? Pagtataka nito na parang hindi elf ang nakita. Ang mga alipin na elves ay karaniwang nakikita lang ng mga mayayaman at mataas na katayuan. Karamihan ay nakatago sa mga mansyon at inaalagaan na parang mga bihira na hiyas. Maraming tao ang nabubuhay sa buong buhay nila nang hindi nakakakita ng isa ng personal. Kaya, ang imahe ng mga elves sa isipan ng karamihan ay hinuhubog ng mga kwento at libro, isang misteryoso at marangal na lahi, maganda at walang tanda ng edad, malumanay at malalim na konektado sa kalikasan. Ngunit ang mga elves na nakatayo sa harap nila ay taliwas sa lahat ng inaasahan. Hoy, magdala pa kayo ng alak. Mag-party tayo na parang wala nang bukas para ipagdiwang ang ating pagdating. Tumatanda na ba ako? Masakit na ang mga kasukasuan ko, hindi na ako makasayaw tulad ng dati. Mayroon pa bang alak? Gusto kong uminom ng lubusan at matulog ng mahimbing ngayon. Bukas, magpakasaya tayo ng husto. Ang eksena ay ganap na magulo. Parang isang maingay na grupo ng mga walang alam gawin kundi ang magwalwalan at maghappy-happy sa buhay. Totoo, sila ay kasing ganda ng mga chismis, anuman ang kasarian. Ngunit ang kanilang vibe ay ganap na mali. Dahil hindi tinukoy ni Ghislaine ang anumang partikular na kasarian, ang grupo ay magkahalo ng lalaki at babae. Ang problema ay ang bawat isa sa kanila ay mukhang kakaiba, anuman ang kasarian. Ako ay isang chain smoker, kaya kailangan ninyo akong bigyan ng pinakamagandang tabako araw-araw. Nalalasing na ako. Naubos na ang inumin ko.
Kailan ang oras ng pagkain? Fine wine at veal lang ang kinakain ko, alam mo. Hindi ako makakatulog ng walang luxury bed. Mukhang medyo sira-sira ang lugar na ito. Ang ilan ay humihit-hit ng sigarilyo, nagbubuga ng usok, habang ang iba, na mukhang lasing na, ay bumabagsak. Isang elf ang Natamba, humihilik ng malakas, habang ang isa pang grupo ay sumasayaw ng masigla. Ang mga nanatiling tahimik ay hindi rin maayos. Kung mayroon man, mas malala ang kanilang kondisyon. Nagpakita sila ng katamaran at kawalang interes sa bawat galaw. Ang kanilang mga mukha ay may pagod na tila galing sa mga buhay na bagbog na sa pagod. Kahit si Ghislaine, na bihirang magulat sa anumang bagay, ay natulala sa pagkakataong ito. Ano ito? Ito ba ay mga elves? Nilagyan lang ba nila ng matutulis na tainga ang mga tao? Nang lumingon si Ghislaine kay Claude na may gulat na ekspresyon, sumagot si Claude na may parehong hindi makapaniwalang tingin. Naisip ko rin iyon, kaya chinek ko. Sila ay mga elves. Palagi kang umaarte na alam mo ang lahat, pero hindi mo alam ito at binili mo pa rin sila. Paano ko malalaman ang ganito? Ang mga elves na kilala ko ay hindi ganyan. Bakit mo ako sinisisi? Ikaw ang naloko, mahal na kamahalan. Naloko. Ako. Naloko. Tanong ni Ghislaine, dahil ating Budol King, ay mukhang nabudol na ng mga slave trader nang hindi niya namamalayan. Habang tumitingin si Ghislaine sa paligid ng hindi makapaniwala, ang kanyang mga katulong ay nag-aalangan na tumango bilang pagsang-ayon. Samantala, si Kaur ay hinahawakan ang kanyang tiyan, tumatawa ng malakas na halos hindi na siya makahinga. Ha, kahit ang makapangyarihang kamahalan natin ay maaaring nuloko rin, ha? Ano ba ito? Mga elves. Para silang mga orc na nakakostume ng elf. Buwahahaha. Aray, ano na naman? Bago pa matapos si Kaur sa pagtawa, binigyan siya ng galit na Ghislaine ng isang flying kick sa tiyan. Nang ahas kang tumawa, nakakatuwa ba ito? Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko, at ito ang sitwasyon na nginingitian mo? Kahit na tinatapak-tap ako na, hindi pa rin mapigilan ni Kaur ang pagtawa. Hindi pa niya nakikita ang kamahalan na ganito kagulo. Masyadong mahirap pigilan ang pagtawa, hahaha. Yuyong naloko ka na nga tapos pa parang tanga. Aray, hahaha. Tumigil ka sa paghampas. Oh hahaha. Teka, bakit parang lumalaki ang paa mo? Sa isang punto, sumali si Belinda, nagbigay din ng isang sipa. Sa pagkakita nito, lumapit din si Claude at Wendy at sinimulan na din siyang tapak-tap-akan. Kahit si Alfoy, na dumating para manood, ay maingat na sumali sa isang malakas na sipa. Matapos mag-alinlangan, sumunod si Piet. Diyosa, patawarin ang aking mga kasalanan. Masyado na akong stress nitong mga nakaraang araw. Nang sumali na din ang karaniwang malumanay na si Piet, wala nang makapidyaw sa kanila. Sa lalong madaling panahon, lahat sa paligid ay nagkakasunod-sunod sa pagsipa kay Kaur. Ano ba? Bakit ang daming paa? Sinusumpa ko, tatandaan ko ang lahat ng sapatos ninyo, wah! Tumigil na kayo sa pagsipa. Punyeta, ano na nangyayari? Bakit nyo ito ginagawa? Tila walang gustong makaligtaan ang pagkakataon na ilabas ang kanilang galit, sama ng loob sa nangyayari sa kanila sa Fenris, lahat iyon ay binuhos kay Claude, at lahat sila ay tumapak ng may matinding kasiglahan. Sa huli, sumigaw si Kaur ng malakas at gamulong sa lupa, namimilipit sa sakit. Na ang pangbubudol sa kanilang kamahalan ay naging katatawanan at kasiyahan sa kanilang grupo ngayon. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.